So hi mga sismars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another full review na naman tayo ng isang Android phone. Nakapaglabas ako ng unboxing nito ay nagulat ako ng daming views niya as of now. And ayun nga, I decided na ilabas na kagad yung full review nito para naman malaman nyo na kagad yung full thoughts and also some features itong Android phone na to. So, without further ado, let me go ahead and share guys this Android phone. And yes, I'm talking about the Redmi Note 15 5G. Again, if by any chance you want to consider buying this Android phone, just click yung basket natin dito sa bottom part ng video natin. Mas mura nyo na pong mabibili itong ating Android phone. Again, meron tayo exclusive voucher dito sa ating YouTube channel in collaboration with an online platform. So, ayan mga smarts, let's go and proceed na checking the specification of this Android phone. So, ayan mga sismores, meron din dark mode dito. Pwede mo siyang ipalitan if gusto mo. So, sounds and vibration. Personalization, ayan. Pwede mo palit-palitan yan. Lock style. Ayan. Meron tayong always on display. Oh, okay. So, meron tayong always on. Ito, fingerprint and face ID. Tingnan natin kung mabilis siya. Okay, wait lang. I-register muna natin yung ating fingerprint. Okay, so try natin siyang i-lock. Okay. So, mabilis naman yung ating fingerprint recognition. So, meron din na face unlock. Ayan, may mga option ka naman dyan. Okay. So, try natin. Pasulip ko lang kayo sa ating camera. Indoor shot lang to mga sismars. And then, try naman natin yung speaker. Ayan, so naka-max na yung ating volume. 300 na yan mga sismars. So, ito yung ating speaker dito and sa taas. So, hi, Tayo sa nagsasalita tayo. Jay. So, lahat Vivo Y04S dahil meron tayong exclusive voucher dito sa ating YouTube channel. Pagdating naman sa chipset, mga sis-Mars, this is Unisoc T7225. Again, matagal ko nang paulit-ulit pa itong sinasabi every time na may ganito. Ayan mga sismars yung speaker natin with this Redmi Note 15 5G. Kahit matakpan mo yung speaker is malakas pa rin po siya. So, yun lang mga sismars yung settings, specification, camera, speaker ng ating Xiaomi Redmi Note 15 5G. Again, mga sismars, if you're going to ask me, Maring Ana, marirecommend mo ba siya ngayon 2026 sa atin or ngayong first quarter of 2026? Worth it bang bumili ng Android phone na to? And sulit nga ba? So, again, ang SRP nito mga sismars is nasa around 14,000 or parang 13,500 something. I'm not sure kung ano yung price range niya ngayon online. Pero if bibili niyo siya using a voucher dito sa bottom part natin video, mas mura niyo siya mabibili. 9,000 to 10,000 yun na lang siya mabibili. Ayan, so para sa akin, if ganun yung range ng price natin, sulit na talagang bilhin itong ating Redmi Note 15 5G. Kasi, again, mga sis Mars, okay yung camera niya.
Though papakita ko na lang yung ibang mga photo sample and video sample sa ibang video. Pero dito kasi sa full um, review natin or thoughts natin with this video. And ang pinaka nagustuhan ko talaga dito mga sis Mars is yung display niya. Naka-curve siya and sobrang nipis niya lang din. Hindi naman siya sobrang nipis, pero look at that. Manipis siya and hindi siya sobrang bigat. Anywhere, pwede mo siyang ilagay kahit saan sa pocket man yan or nasa maliit na bag mo. So, para sa akin, sulit ng bilhin itong ating Xiaomi Redmi Note 15 5G. So, sa camera niya mga sis Mars, pahapyaw lang. Ayan nga, sinasabi ko sa inyo na malinaw naman yung camera niya. Okay din siya sa video recording. May mga sort of na features or mga ibang mga, parang may mga napansin lang ako with the camera. Pero abangan nyo na lang, i-upload ko na lang yung thoughts ko with that. So, pagdating sa gaming naman mga sis Mars, since this is Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, okay naman siya for me. Alam niyo naman ako, pagdating sa gaming, basta okay siya sa tatlong laro na nilalaro ko, like ML, COD, COC, ayan. Okay yan para sa akin mga sis Mars. Smooth naman. Pagdating naman siguro sa Genshin, WoWa, I'm not yet sure on that games kasi hindi ko pa siya na-explore in that part. Pero doon sa mga games na yun, for sure na mas may enjoy nyong laruin ito mga sis Mars pag kayo na mismo yung nakabili at pag nakaset to into highest resolution. Pero update ko na lang din kayo, maggagawa na lang ako ng separate video in regards on gaming experience ko with this Android phone. Pero kung tatanungin niyo ako about my full thoughts with this Android phone, yes naman po, marirecommend ko siya ngayon 2026. Especially if by any chance na alam niyo na naghahanap kayo ng mid-range smartphone, tapos medyo mataas yung standard nyo sa specification, ayan, pwede na sa inyo itong Redmi Note 15 5G. So, medyo mahaba siya, kaya nalilito ako. Overall experience, okay. Kung i-rate ko man to mga sis Mars, 10 out of 10 itong sa akin. Itong Redmi Note 15 5G. So, hopefully nakatulong ako sa inyo and na-share ko sa inyo yung thoughts ko with this Android phone. Again, disclaimer lang po, I'm not a pro when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience, my opinion with this Android phone. Since kami yung may hawak, kami yung naka-experience, and bakit ko naman sasabihin sa inyo na maganda to, bakit ko naman sasabihin smooth ito, bakit ko naman sasabihin sa inyo na worth it bilhin ito kung hindi ko naman gusto or hindi pasok sa standard ko yung specification niya, specs niya, and yung kanyang display or anything. So, that's it. Once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching. Once again, don't forget to follow me on my TikTok account, _Malone. So, please do subscribe here to our YouTube channel for more updates, thought, feedback na din sa mga gadgets natin. So, thank you so much for watching and bye.